At salamat po sa kanyang pagparito at tunay na pwede po ba batiin mo yung katabi, sabi mo, maligayang umaga sa iyo. Ang ganda-ganda mo ngayon. Palagay ko, sabi mo sa kanya, palagay ko, pinagpala ka ng Diyos. Anong sagot niya? Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Salamat po. No? So, welcome ko po yung lahat. At congratulations sa song sa music team at sa song leader at sa music team natin. Salamat po. Palapakan naman natin ang ating music ministry at patuloy po sila na pagpalain o Diyos. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at hindi man natin ukain ng oras lumalalim. Buksan po natin ang Matthew chapter 16 verse 1 hanggang sa susunod. So meron tayo dyan, pwede natin sundan. At kung meron kayong Biblia, buksan po natin sa Mateo 16, 1 hanggang 4. Sabi ito, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo upang subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging magandang panahon dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga naman, sinasabi niyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi niyo nababasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Lahing masama at taksil sa Diyos. Humingi kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito. Itago mo po yung abang lingkod at ikaw po mahayag sa kanyang kalagitnaan. Ang buhay niya ay isang buhay na aklat sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang nagsusulat ng aking history. At kayo po, Lord, ang nagpapala sa bawat isa na nandirito. Itago mo po yung abang lingkod at ikaw pumahayag sa aming palagitnaan. At makita po namin, Lord, ang kapangyarihan mo sa aming buhay. So, magang ito, Lord, nagpapasalamat kami sa gagawin mo himala. Sabi nga ng awit, higit sa aming iniisip, higit sa aming kayang gawin, Panginoon. Naniniwala kami na meron pang gagawin sa gitna namin. At Lord, kayo pa lamang meron ka ng pinapagaling sa mga karamdaman. Sa umagang ito, meron ka ng inaayos na buhay. Meron ka ng pinagpapala, Panginoon. At salamat po, Lord God, may mga panalangin na sinagot ka na, O Diyos. Nagkaroon po kami ng spirit, Panginoon, ng expectancy at nag-expect kami. You're doing something more in the midst of us. Salamat po, Panginoon, na itago mo po kami at ikaw po mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Lord God, sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Welcome po sa lahat. At welcome po Sister Rowena na nakarating po ngayon. Kates, welcome. At nagpapasalamat ako nakasama ka namin ulit. At purihin ng Panginoon. At sa the rest po, ako'y nagpapasalamat nandito po kayo. Hindi po kayo nahadlangan ng bagyo. Amen? Hindi kayo nahadlangan ni Inday. Amen? Okay, so makapangyarihan ng ating Diyos. So, umpisahan ko lang po na sa tema natin, no? Ang pagmamahal at pagbibigay ng Diyos ay hindi limitado. Sabihin nyo nga, ang pagmamahal at ang pagbibigay ng Diyos ay hindi limitado. Sapat ito para sa kanyang bayan at umaabot pa sa lahat ng tao. Ako naniniwala ang biyaya ng Diyos ay hindi mo kaya i-contain. Hindi mo kayang hawakan, hindi mo kaya i-controlin. Kasi kaya kang pagpalain ng Diyos, kayang pagpalain ng Diyos ang asawa mo, kayang pagpalain ng Diyos ang anak mo, kayang pagpalain ng Diyos ang sambayanan mo. Naniniwala po ba tayo doon? Yung power ng Lord, yung blessings and abundance ng Diyos ay hindi limitado. Ang ganda ng awit yung sa araw na to. Higit pa, higit pa sa naranasan, nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa kayang gawin. Tama? So, yung kayang gawin ng Diyos, kaya nga pinaulit ko po kanina, kasi naramdaman ko yung gagawin ng Diyos sa atin. Amen po ba doon? Amen po ba doon?
Tingin po kayo dito, higit pa doon ang kayang gawin ng Diyos. May mga plano tayo sa buhay, pero higit ang plano ng Diyos. Meron tayong gustong gawin, pero higit ang gustong gawin ng Diyos para sa atin. So sabi nga, bago tayo mag-start, buksan natin muna yung mga karakter sa Bible. Lagi kong sinasabi ang panahon na preach, palagi kong binobrought out, pinapakita sa atin yung mga karakter dito sa topic natin. Number 1, si Jesus Christ. Sumunod yung mga Pariseo at mga Sadduceo, at yung pangatlo yung mga alagad niya. Kung babasahin po natin yung verse 1 hanggang verse 4, nagkaroon po ng agrumento, yung pagtatalo si Jesus at yung mga Pariseo at mga Sadduceo. Hinahanapan ang Panginoon ng tanda mula sa langit. Hinahanapan siya ng mga signs. So nagdududa sila kay Kristo, amen? Nagdududa sa kakayanan ng Panginoon, nagdududa sila sa gagawin ng Diyos, kaya hinahanapan pa nila ng mga ebidensya. Kaya sabi ng Panginoon, tingnan mo yung langit. Marunong kayong bumasa ng lagay ng panahon, alam nyo kung uulan, alam nyo o hindi. Pero bakit hindi nyo nakikita ang ginagawa ng Diyos sa harapan ninyo? Minsan ganun po tayo, no? Nakikita po natin yung mga sign. Pag binuksan mo yung pitaka mo, anong sign nun? Pecha di peligro na to. Tama po ba na? Kapag binubuksan po natin yung pitaka natin, nalalaman kagad natin kung anong sign to. Sign na ba mangutang? Sign na ba humanap ng Bombay? Sa sign na ba ito para lumapit sa mga kapatiran? Alam po natin yung sign, pero yung ginagawa ng sign ng Diyos sa atin, hindi natin napipredict. Amen? Kaya nga nagalit ang Panginoon sa mga Pariseo. Sabi niya, lahing masama at taksil sa Diyos, humihingi kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nun, umalis na yung Panginoon. Tandaan po natin, no, yung Sadduceo at yung mga Pariseo, often hindi po talaga magkasundo yan. Kasi yung mga Parisee, sila po yung naghahanda ng altar, at yung mga Sadduceo, sila po yung teachers of the law. So hindi sila palagi nagkakasundo, pero sa pagkakataong ito, nagkasundo sila para silain ang Panginoon. So minsan po nangyari dito, no, sabi ito, may mga pagkakataon ng inyong mga kalaban, bagamat hindi sila magkakaugnay o magkakasundo, ay nagkakaisa upang ibabagsak ka at sirain. Naniniwala kayo doon? Na yung mga kapitbahay mo na hindi mo kasundo, pero nagkakaisa sila para pabagsakin ka. Kung yan nararanasan mo sa umagang ito, naranasan din ni Jesus yan. Naranasan din ng Panginoon yan. Minsan sa office mate, sa office ninyo, minsan nagkakampi-kampi pa sila para lamang siraan ka. Amen. Amen o ba doon? Parang ako lang yan masama. Okay, ulitin ko ha. Sa office, mangyayari yan, no, nagtutulong-tulong sila. Pag naglalakad ka, tatahimik sila. Alam mo na kung sino pinag-uusapan. So, hindi sila magkakasundo, pero pag ikaw na po yung kanilang pag-uusapan, nagkakaisa sila. Minsan sa school. Minsan naranasan natin yan, no, nadadaan tayo sa mga bully. Lahat po yan, pinagdadaanan natin. Kapatid, yan pinagdaanan din ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus, ramdam kita. Kung yan naramdaman ni Jesus at nararamdaman mo ngayon, ibig sabihin, hindi tayo kaiba. Pare-pareho tayo ng feelings. Lahat tayo may pinagdadaanan. Amen? So sabi po ng Matthew 16 verse 5, nang tumawid sila sa ibayo, ang mga alagad ay nakalimutan. Ano daw? Nakalimutan na alin? Magdala ng tinapay. Biruin mo ha. Verse 5, nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Yung binasa natin kanina, 1 to 4, pinagtatalunan nila yung himala. Ngayon po, iba naman po yung motibo. Nakuha niyo po istorya, verse 1 to verse 4, naikipag-usap ang Panginoon sa mga Pariseo at Sadduceo. Pinagtatalunan nila about the signs and miracle sa kapanahunan. Ngayon, itong mga alagad, habang nagkukwentuhan si Jesus, habang naikipag-argument ang Panginoon sa mga Pariseo at sa mga teachers of the law, sila naman ang iniisip nila, kung may nakalimutan tayo. Amen. May problema, sabi niya. Naiwan yung tinapay. Alam niyo po sa sila galing?
Kung babalikan mo yung verse 15, nagpakain si Jesus Christ ng 7,000. Ulitin ko, galing sila, nagpakain siya ng 7,000 at nakaipon po sila ng 7 basket. Ngayon, pag alis nila, nakakalimutan yung tinapay. Amen. Bisan papansinin niyo ha, nagpakain si Kristo ng 7,000 tao, lalaki lang po, hindi kasama babae at matanda doon. So around, siguro mga 20,000 yon kung di po ako nagkakamali. Pero pansinin mo, nakalikon sila ng 7 bakol o 7 na lalagyan. 7 yun, imposible isa makalimutan mo doon. Amen? Hello? Wala akong usap. Nakalimutan na ako. Okay, sabi dito, nang tumawid sila sa ibayo ang mga alagad, nakakalimutan nila na magdala ng tinapay. 7 basket, nakakalimutan mo. Amen. Bisan ba, dumating ba sa buhay mo na nagkakaroon ka ng pagkukulang? Nakakaranas ka ng kakulangan. Kailan ka huli nakaramdam ng kulang na kulang? Amen? Kailan ka nakaranas ng kulang na kulang ka na sa buhay mo? Bisan kinukulang ka na sa pinansyal. Ako lang talaga kinukulang dito eh. Wala akong kausap eh. Okay, ang gayaman nyo talaga. Kulang na yung lakas. Wala nang lakas. Okay, kulang na saan? Sa talino. Nagkukulang sa talino. Minsan nagkukulang na rin sa pagmamahal. Nararamdaman ba natin ito? Ako lang. Ako lang yata. Okay. Ngayon po, ang topic po natin ngayon, hindi ko nasabi kanina, ngayon ko sasabihin, ang topic po natin, faith and trust. Sabihin nyo nga? Faith and trust. Parang yata ng topic ko. Faith and trust. Okay. Sabi dito, minsan talaga, na kahit kilala natin ng Diyos, at may pananampalataya tayo, may mga pagkakataon pa rin na tayo ay magkukulang o mag-aalala sa iba't ibang bagay. Remember, kasama nila si Jesus. Tama? Naglalakbay sila with Jesus. Kasama nila ang Panginoon. Pero ang naisip nila, yung kulang nila. Yan naman ang kausap. Okay. Naintindihan ko kayo. Baka kinukulang tayo ngayon. Okay. Ulitin ko ha. Kasama po nila yung Panginoon. Kasama nila ang Panginoong Yesus. Naglalakad sila, were disciple with Jesus, pero ang pumasok sa isipan nila, yung kanilang kakulangan. At ang sabi nila, naku, naiwan ko tinapay. Kasama ang Panginoon, nananampalataya sa Diyos, pero may kulang. Naiwan ang tinapay. Tama po ba? Naranasan niyo ba yun? Na kahit may faith ka na, kahit nananampalataya ka sa Panginoon, kahit kilala mo si Jesus, pero nakakaranas ka pa rin ng kakulangan. Na walang kausap. Meron? Naranasan niyo po ba doon? Na merong kakulangan. Ang masakit dito, kakatapos na nila maggawa ng himala. Kakatapos na nila magpakain ng 7,000. Pero bakit nag-aalala sila doon sa anuman ang may kulang sila? Kasama mo ang Panginoon, nagpakain ng 7,000, gumawa ng himala ang Diyos, nakita mo ang kamay mo, ikaw pa nga nag-distribute, pero bakit hindi mo naalala yung ginawa ng Panginoon, pero naaalala mo yung kulang mo ngayon? Hello? Amen! Napausap. Amen! Naunawa natin. May ginawa ang Diyos. May ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Pero madalas, nakikita po natin ano yung kulang sa atin. Ano yung wala sa atin. Hindi mo maililihim, sabi dito, hindi ito inilihim ng Diyos sa atin para ano daw? Upang ipahiya ang mga alagad, kundi ito'y inihayag ng Diyos sa atin para ano? Tayo ay matuto. Sana sinikreto na lang ni Jesus Christ, no? Yung kahihiyan na ginawa ng mga alagad. Yung parang last week, pinadala ko yung anak ko ng mineral ng tubig. Sabi ko, anak, dalhin mo to. Pagpunta namin dito, hinahanap ko yung tubig. Wala na. Naiwan daw sa bahay. So, hindi ko alam kung meron ng amnesia. Bata pa yun. Pero pansinin mo, may mga bagay na nakakalimutan tayo. Madalas?
May ginagawa ang Diyos sa gitna natin, pero nakakalimutan natin yung ginawa ng Panginoon. Ang mas naaalala natin kung anong kakulangan natin ngayon. Amen mo ba doon? Hindi ito, sabi dito, ang kanilang mga kakulangan at pagkakamali at ang pagkukulang, tama ba? At ang pagkukulang ay hindi itinago, kundi inihayag upang magsilbing aral at turo sa atin. Kaya mapakaganda talaga ng Biblia. Napakaganda talaga ng Bible. Yung mga fault, yung mistakes, yung mga fall, at yung mga ups ng mga alagad, ng mga karakter sa Bible, hindi tinago ng Panginoon. Para saan? Sa ikatututo natin. Kasi may lessons tayo makikita sa umagang ito. Hello? Naniniwala ka bang may aral kang matatagpuan ngayong umagang ito? Umagan. Nagamusan na ba kayo? Ulitin ko. Ngayong umagang ito, makikita natin yung aral at ang turo ng Panginoon mula sa pagkakamali, mula sa pagkukulang ng mga apostol. Hindi ko sinisiraan ng mga apostol sa harapan natin, pero gusto kong i-brought out sa umagang ito sa atin yung aral na makukuha natin. Na kahit kasama mo na ang Panginoon, na kahit naniniwala ka pa sa Diyos, na kahit nananampalataya ka pa sa Panginoon, darating ka sa punto ng buhay mo na magkukulang ka. Nakukulangin ka, kakapusin ka. Yung pagkasweldo mo pa lang, iniisip mo na agad saan kung napupunta. Amen? Tuwan-tuwa tayo, no? Naku, magdadagdag ng sweldo, maniwala ka sa akin. Pagdating ng sweldo, kulang pa rin yan. Diba? Naranasan ko na yan. Ilang taas na ba inabot ang sweldo? Pero hindi ko maranasan na nakaipon ako at nakapagsubi. Bakit? Kasi sa taas ng bilihin. Minsan nagbabago yung antas ng buhay. Dati maliit pang sweldo mo, ang ino-order mo lang yung Angel's Burger. Dahil nadagdagan yung sweldo mo, nagbakdo ka na. So, ang mangyayari, dahil nagbakdo ka, tumaas yung price. So, wala na silbi yung pagtaas ng sweldo. Kasi nagbago yung lifestyle. Tandaan po natin, no, kahit Christians ka po, kahit si pastor pa po, nakakaramdam din ng kakulangan. Nakakaramdam din ng kahinaan. Nakakaramdam din ng kawalan. Pero kahit may pananampalataya tayo, talagang mararamdaman natin. Ngayon, pag-usapan natin ngayon yung topic natin. Yung faith at yung trust. Sabi nyo nga, faith and trust. Ano lessons natin tuwing sa umagang ito? Number 1. Lessons number 1. What is faith? Basahin po natin. Faith is believing God's truth. Ulitin natin. Faith is believing God's truth. Kulang ako ng S. Ang pananampalataya ay paniniwala sa katotohanan ng Diyos. Ulitin ko, tandaan niyo yung word ha. Ano daw yung faith? Paniniwala sa katotohanan ng Diyos. Sabi po ng Hebrew 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. At paninindigan tungkol, tama ba? At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So hindi mo nakikita ang Diyos pero naniniwala kang may Diyos. Ano sabi sa verse 6? Maliwanag sinabi doon, ang sino mang sumasampalatayang may Diyos, dapat maniwalang may Diyos. Amen. Amen ho ba doon? Okay, kaya nga sabi natin sa verse 1, kung titinan po natin, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang ating inaasahan. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yung absence of clarity, kahit hindi mo nakikita, kahit wala ka pang ebidensya, kahit wala pang signs at wala pang hibalang nangyayari, dahil may faith ka, tumatayo ka sa katotohanan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Ganun po yung pananampalataya. Yung pagtayo mo sa katotohanan ng Diyos. Yun po yung faith. So ang faith ay paniniwala sa mga sinasabi ng Diyos. Yun po yung pananampalataya. Ano mang sinabi ng Panginoon,
ano bang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, paniniwalaan mo at ang tawag doon ay Faith. amin mo ba doon? Amen. So yung pananampalataya, even na walang sign, even na walang clarity, even na wala kang nakikitang ebidensya, itong mga Pariseo at mga Saduseo ay lumapit sa Panginoon na tumihingi ng evidence, humihingi ng signs. Sabi niya, Guro, bigyan mo kami ng palatandaan para maniwala kami sa iyo. Para maniwala kami sa iyo. Actually, ang totoong pananampalataya na kahit hindi mo nakikita, paniniwalaan mo. Amen? Amen. Hindi pa nangyayari, pero dahil naniniwala kang mangyayari, paniniwalaan mo to. At ang tawag doon, ano? Faith. Ano ba yung faith? Basahin natin kanina. Ang faith ay paniniwala saan? Sa mga sinasabi ng Diyos. Amen. Ano yung faith? Paniniwala. Ulit. Ano ang faith? Paniniwala sa sinabi ng Diyos. Naniniwala ang tapat ng Diyos. Amen? Naniniwala kang totoo ang Diyos? Naniniwala kang ang Diyos, si Jesus ang tagapagligtas? Ang tawag diyan ay Faith. sa mga sinabi ng Panginoon, pinaniniwalaan mo yung kanyang salita at ang tawag doon ay faith. Faith start when? Ulit. Faith start when you take God at His Word. Kapag nilagay mo ang Panginoon dito, kausap. Amen. Ulitin ko, kapag nilagay mo ang Diyos dito, yun ang pananampalataya. Yung salita niya mismo, para sa'yo, yun ang salita ng Diyos. The Bible is the final authority of your life. Hello, makinig. Tingin po kayo sa akin. Ang Biblia, naniniwala po ba kayo na ang Biblia ay mayroong authority sa buhay natin? At ang tawag doon ay faith. Na ang ating pong salita ng Diyos, pinangahawakan natin, ito'y salita ng Diyos. Lahat ng nandito, paniniwalaan mo. Amen. Una, sa ikatututo mo. Pangalawa, sa ikaliligtas natin. Amen. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen po ba doon? Amen. At ang tawag doon ay pananampalataya. Sabi dito, faith when start, take God at His Word. Kapag nagsimula kang ilagay ang Panginoon sa kanyang salita. Ang sinabi ng Lord na pagagalingin ka, Lord, ikaw yan. Amen. Amen? Amen. Yung sinabi ng Lord, magsisi ka na, Lord, alam ko ikaw na ipag-usap sa akin dyan. Amen. Kasi pinaniwalaan mo, Diyos yan. Amen. Amen. When faith says, naniniwala ako sa sinabi ng Diyos. Sabihin nga natin, when faith says, naniniwala ako sa sinabi ng Diyos. sa sinabi ng Diyos. Yun ang pananampalataya. Naniniwala po ba kayo Amen. sa mga sinasabi ng Diyos? Huwag po ako, kundi ang Diyos. Amen. Maniwala po kayo, doon magsisimula ang pananampalataya. Lessons number 2. Trust. Kanina pinag-usapan natin ano? Faith. Pinag-uusapan po natin ano ang pagkakaiba ng faith at ng trust. Ngayon, binibreak natin. Yung faith, sinabi ko nga kanina, faith when you start take God at His Word. Ngayon, ano naman yung trust? Basahin natin. Trust is acting on what you believe. Kapag nagsimula ka ng umaksyon, kapag nagsimula ka ng magtrabaho sa anumang pinaniwalaan mo. Hello. Amen. Kanina, yung pananampalataya, naniniwala ka sa sinabi ng Diyos. Ang tawag doon, ano? Faith. Ngayon, kapag yung pinaniwalaan mo, inaksyonan mo, ang tawag doon, trust. Naman natin. Amen. Nag-pray ka. Sabi mo, Lord, nag-pray po ako agabi. Gusto ko po magkaroon ng trabaho. Naniniwala ako matatanggap ako sa trabaho. Amen. Tatapos ba doon? Hindi. Saan matatapos yun? Mag-apply ka. Amen. Amen. Walang kausap. Kapag inaksyonan mo po yung pinaniniwalaan mo, ginawan mo ng paraan, inarbaho mo, nilakad mo, ang tawag doon, trust. Yung paniniwala, madali eh. Amen? Pero yung pagtitiwala, yun ang mahirap. Kasi kailangan mong lakaran anumang iyong pinaniniwalaan. Meron pong isang bayan na
Ilang buwan nang wala ng ulan. So, nahirapan na sila, natuyo na yung lupa, walang ampon, walang hamog. Umiiyak na tong mga magsasaka kasi tuyong-tuyo na yung lupa nila. So sabi nila, kailangan na natin magtanim. Kaso ang problema, walang tubig sa irigasyon, walang ulan na dumarating. So patay ang lupa. And merong isang malapit na church dun sa lugar nila. Ang ginawa po nila, pinuntahan yung pastor sa ayaw at sa gusto nila. Sabi na dun sa pastor, Pastor, baka pwede mo kaming matulungan, ipag-pray nyo na po na magkaroon ng ulan bukas. Pray sila, mingi sila ng tulong. Panginoon, Pastor, tulungan mo kami, pag-pray, tulungan mo kami manalangin na bukas magpaulan. So nag-pray ang pastor. Sabi ng pastor, Lord, bukas po ng umaga, alas 9, naniniwala po kami na pauulanin mo. Kinabukasan, alas 6 pa lang nandun na yung magsasaka. Sumikat yung araw, hindi nung sikat. Pero may isang bata, nagdala ng payo. Tapos sumikat, alas 8, mataas pa rin yung araw. Ngayon, nainis na yung tatay ng bata. Sabi niya, anak, ba't nagdala ka ng payo? Di ba kahit sabi ng pastor uulan? Ngayon, alas 9, baka mabasa tayo, kaya nagdala ako ng payo. Ang tawag doon ay trust. Marami pong nagpipray. Marami pong nagdadasal, pero hindi naman tinatayuan yung pinagdasal. Alam niyo po ba sa karamihan ng kinatatakutan natin, wala naman nangyari. Kanina po ang dami kong takot, pero ni isa sa takot ko walang nangyari. Isa-isahin natin. Ang una kong takot, sabi ko, naku, patay. Traffic dyan sa C3 kasi may ginagawa. Pagpunta namin ng city, walang traffic. Totoo yun. Kagabi, iniisip ko yung ulan. Paglabas namin ng bahay, sabi ko, patay, lakas ng ulan. Nag-t-shirt ako, tinaas ko yung pantalon ko, nagsinelas ako, yung bag ko, nilagyan ko ng kapote. Kumbaga, nag-prepare ako kasi may ulan. Yun yung takot ko, baka mabasa ako. Yung damit ko, tinago ko. So, yun yung fear ko. Paglabas ko ng bahay, sila mga nakasapatos. Ako lang nakasinilas. Ako lang yung mukhang magsasaka. Kasi ako yung may fear. Pero naisip ko kanina habang nasa jeep ako, kagabi nag-pray ka na magiging maayos yung weather. Bakit ikaw yung unang natakot dun sa panalangin mo? Amen. Nakuha po natin. Minsan yung takot mo lang yun. Pero kung ikaw'y nanalangin at nanampalataya sa Diyos, hindi takot ang makikita dapat sa puso mo. Dapat nandoon yung pagtitiwala mo sa Diyos sa ipinanalangin mo sa Panginoon. Amen? Amen po ba doon? Iyang ako sa jeep. Tinitingnan ng mga tao yung paa ko kasi ang dumi. Sabi ko, sana nagsapatos ako. Nakakahiya. Ganyan yung trusting, acting on what you believe. Sabi nyo nga, ang pagtitiwala ay pag-aksyon sa mga bagay na pinaniniwalaan. Kagabi, sino mga nag-prayer meeting dito? Kayo ba naniniwala na may gagawin ng Diyos sa prayer nyo? Kung pinaniniwala mo, ang tawag doon, pagtitiwala sa Diyos. Amen? Palampakan natin ang Diyos. Dito nagiging personal ang faith. Dito nagiging personal. Saan? Madaling, sabihin natin, basahin natin. Madaling sabihin naniniwala ako sa Diyos. Tama naman eh. Nananampalataya ka sa Diyos pag okay ang lahat. Pero paano kung hindi? Paano kung nawalan ka ng trabaho? Paano kung nagkasakit ka o nagkasakit yung mahal mo sa buhay? Paano yung inaasahan mo hindi nangyari sa iyo? So minsan, napakadali manampalataya. Pero ang tanong, handa ka bang magtiwala? Kasi minsan, nagtitiwala, nananampalataya tayo kasi everything is okay. Everything is fine. Paano kung dumaan ka sa trial?
Kaya mo pa ba magtiwala sa Diyos? So sabi nga dito, kaya nga ang faith nagiging personal kapag ikaw ay nagsimulang magtiwala. Amen. Amen. Mas lalong nagkakaroon ng buhay yung pananampalataya kapag nagsimula ka ng Wala pa usap. Ulitin ko, nagsisimula ng alin? Ng buhay ang pananampalataya kapag nagsimula kang alin? Magtiwala. We believe. Yung believe ba yan, nilalakaran mo? Yung pagpaniniwala mo, ina-actionan mo. Sabi dito, trust is when you continually rely on God. Amen? Na kahit hindi mo nakikita ang buong plano niya. Amen. 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 Wala pa usap. Amen. Ang pagtitiwala daw ay patuloy na pagsandal sa Diyos na kahit hindi mo nakikita yung plano ng Panginoon. Umaasa ka pa rin, nagtitiwala ka pa rin, na kahit hindi malinaw sa iyo yung nangyayari. Na kahit ang laki ng problema na meron ka ngayon. Nag-pray ka, Lord. Nag-pray po namin ngayong umagang ito na magiging maganda yung benta namin, tapos bilang bumuhos yung ulan. May bibili ba, Lord? Amen? Hello? Amen. Ulitin ko nanalangin ka, Lord, mauubos tong paninda namin. Lord, if dalangin ko tong paninda, mauubos, maraming bibili. Tapos ilabas mo yung paninda mo, you are so excited, okay ka, masaya ka, tapos paglatag mo ng paninda mo, bilang bumuhos yung ulan. Walang taong lumalakad sa labas. Pagtitiwala ka pa ba? Amen. May nabibili, malamig. Problema yun, ang tawag doon ay trust. Palapakan natin ng Lord. Yun yung trust. Na kahit alam mo na yung clarity hindi maganda, hindi maayos, pero dahil nanalangin ka, nagtitiwala ka sa Diyos, nananampalataya sa Panginoon, aaksyonan mo yun at lalakaran mo yun. Ang tawag doon ay trust. Kaya nga nagiging personal ang faith kapag dilakaran mo. Amen? Naku, katututo ba tayo? Amen. Trust is when you continue rely. Ano sabi doon? Continue to rely on God. Patuloy kang sumasandal sa Diyos. Patuloy kang humihiga sa plano ng Panginoon. Nananampalataya sa kaya niyang gawin. Na kahit hindi malinaw ang plano, kahit hindi mo nakikita ang nangyayari, kahit taliwas yung nakikita mo, yung pinagpipray mo malayo sa nakikita mo, magtitiwala ka pa ba sa Diyos? Amen. Amen? Sa mga nagtitiwala, palapakan natin ng Diyos. Sabi ko ng Kawikaan 3:5, kay Yahweh, sabay-sabay, Kaya na magtiwala, buong puso, lubusan, at huwag mawala sa sarili mo, hindi sa sarili mo. Trust In faith, is faith in action. in action. Ulit. Trust is faith in actions. Ano yung trust? Action. Mali. Action. Ulitin ko. Ano yung faith and trust? Is faith in action. Na lumalabas yung trust kapag nagsimula kang umaksyon. Yung pinanampalatayaan mo, nilakaran mo. Ang tawag doon ay trust. And faith, ano daw? Faith, believe in God's word. Nakuha natin. Amen. Okay. Trust is faith in action. Yung trust daw, kapag yung pananampalataya mo, nilakaran mo. Ano naman yung faith? Faith, believe in God's word. Amen. Tuloy natin. Ang tunay, sabi doon, trust, Lean on God. lean on God's character. Yung trust daw ay sumasalig sa ugali ng Panginoon. Amen. Ano ba karakter ng Lord? Yun yung pangahawakan. Amen. Tama po ba? Tatanungin ko po kayo, bakit po sa Bible, ang daming pangalan ng Diyos? Jehovah, Rapha, Nisi. Pansin niyo bakit? Kasi yun yung mga karakter ng Panginoon. At gusto kong ipaunawa sa inyo, ano ba ang karakter ng Diyos para sa inyo? Hello? Amen. Okay pa ba kayo? Amen. Ulitin ko, bakit po sa Old Testament, ang daming pangalan ng Panginoon?
May Rapa, may Nisi, may Shalom. Kasi yun ay nagdedepende doon sa karakter ng Panginoon. Amen. Doon sa ano yung naranasan nila kasama ang Diyos. Ngayon sa umagang ito, ano ba mga karakter ng Panginoon ang nararanasan mo? Siya ba ay Jehovah Rapha? Jehovah Jireh. Siya ba ay Jehovah Jireh, the will provide? Amen. Siya ba ang Jehovah Nisi? The Lord our banners? Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, the God of peace? Ano ba yung naranasan natin? Kaya nga yung trust is lean on God's character. Kapag wala ka pong karakter ang Diyos sa buhay mo, hindi ka nagtatrust. Tanungin ko po kayo, personal na tanong. Sino ang Diyos sa buhay mo? Sino ang Jesus sa buhay mo? Sino ba siya? Ano bang karakter niya pinangahawakan mo ngayon? Kung ikaw ba'y nagigipit, kaya ba ng Diyos mag-provide para sa iyo? Kung ikaw ba'y nasa banig ng karamdaman, siya ba'y magpapagaling sa sakit mo? Amen. Kung ikaw ba'y naguguluhan at ang gulo ng pamilya mo, ang gulo ng buhay mo, siya ba ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan? Amen. Kung ikaw ba may kaaway at mayroong nananakit sa iyo, siya ba ang tanggulan mo? Siya ba ang banner mo? So depende yan. Kaya nga yung trust, nagdidepend yan kung paano ka sumasandal sa Diyos. Amen? Amen. Trust is in lean on God character. Ang tunay na faith ay may kasamang Pagtitiwala. pagtitiwala. Yun ang doon nabubuo yung totoong faith na may kasamang pagtitiwala. Ang tunay na faith ay hindi lang naniniwala kay Jesus, kundi pinagkakatiwala niya ang buhay niya kanino? Jesus. Amen? Amen. Yun ang pananampalataya na ipagkakatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon. Ano sabi po ng awit? 56 verse 3. So basahin natin. When I am afraid, I will put my trust in you. Ipagkakatiwala ko ang pananampalataya sa iyo. Faith receive. Ulitin ko. Faith receive the truth. Trust rest in the truth. Ulitin natin. Faith receive the truth. Yung pananampalataya tumatanggap ng katotohanan. Pero ang pagtitiwala ay humihiga mismo sa katotohanan. Kaya mo bang humiga sa katotohanan? Ano ibig sabihin ng humiga sa katotohanan? Kaya mo bang pagkatiwalaan ng katotohanan ng Diyos? Amen. Na hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. Amen? Amen. Palapakan natin ang Diyos. Faith, believe God. Trust, depend on God. Ang pananampalataya, nagtitiwala sa Diyos. At ang trust, dumidepende sa Diyos. Nakuha natin pagkakaiba? Amen. Sana nakita natin, no? Ano sabi ng pananampalataya? I believe in you. Ano sabi ng trust? Even if I don't understand, I still trust you and still follow you. Na kahit hindi ko naiintindihan, Panginoon, dahil nagtitiwala ako sa iyo, susunod pa rin ako. Amen? Amen. Kaya ba natin to? Amen. Kaya ba natin to? Amen. Kadalasan, hindi nasusukat ang pananampalataya sa magagandang panahon, sitwasyon o kalagayan. Ang tunay na faith ay nasusukat kapag mahirap ang lahat, ngunit patuloy ka pa rin nagtitiwala sa Diyos. Palapakan natin yun. Balikan natin yung verse natin. Matthew 16, 8-9. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong... Ulitin ko verse 6. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Iba yung interpretations ng Lord. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay. Kaya sinabi niya yun. Pasinin mo, iba yung interpretation sila dun sinasabi ng Panginoon. And verse 8, alam ni Jesus na pinag-uusapan nila, kaya agad sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapang wala kayong dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Verse 15,
Nagpakain ng Panginoon ng 7,000. Nakaipon sila ng 7 bakol, 7 lalagyan. Alam niyo po ba yung bakol, gaano kalaki? Parang luya. Gaano kalaki? Parang luya. Ganyang kalaki yun. Alam niyo po ba ito sa Divisoria, yung nalagyan ng mga repolyo? Yung binubuhat ng mga kargador doon? Ganong katataas yun? Ganong kalaki ang bakol? I wonder, bakit mo makalimutan yung 7 ganon? Amen? Amen. Siguro kahit isa maalala mo magdala, 7 yun. Tapos nalimutan ng mga alagad. Kaya sabi nga, nag-usap-usap siya, naku patay, nalaman ng Panginoon. Nalaman ni Jesus, wala tayong tinapay ngayon. Tama? Tama? Sabi, pinariringgan tayo ng Panginoon. Kasi ito, hindi nagdala si Peter eh. Bakit kasi, ikaw kasi hindi mo dinala eh. So nagturuan na yung mga alagad. Yun yung problema nila, no? Ano yung lessons number 3 natin? Handa na ba tayo? Amen. Okay. Lessons number 3, Jesus is not affected by the word lack or insufficiency. Hindi maapektuhan ang Diyos mo ng kakulangan ng mundong ito. Tama. Hello? Amen. Namnamin natin muna yung word. Hindi naapektuhan ng Panginoon ng kakulangan ng mundong ito. Napansin mo, no? Kinulang, nakalimutan nila magdala ng tinapay. Nagalit ba siya dahil wala silang dalang tinapay? Hindi. So, hindi siya affected. Sino naapektuhan nung walang dalang tinapay? Yung mga alagad. Si Jesus hindi naapektuhan ng nakalimutan nila. Alam ng Panginoon may kulang. Alam nilang may nakalimot. Alam niyang merong hindi nagdala. Pero hindi siya apektado. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagwala. Hindi siya nag-hysterical. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit sa mga apostol. Bakit nakalimutan nyo? Bakit hindi nyo dinala? Sino bang in charge dyan? Sino ba yung kinausap na magbibit-bit ng mga tinapay na yan? Bakit hindi nyo nadala? Hindi siya apektado. Bakit? In God, sabay-sabay natin, in God's kingdom, there is no scarcity. Sa kaharian ng Diyos, walang Kahirapan. sino naniniwala? Amen. Walang pumapalakpak, walang naniwala. Sa kaharian ng Diyos, walang kahirapan. Kaya hindi apektado ang Diyos sa kahirapan ng mundo. Bakit? Sa kingdom ng Diyos, walang mahirap. Amen? Palapakan natin ang Lord. So, tanong, bakit ka naghihirap? Kasi nasa kingdom ka ng lupa. Tama. Lupa. Iba yung nagahari sa'yo. Tama. Iba yung king natin. Pero kung si Jesus ang king mo, at sa kingdom ng Lord walang kahirapan, hindi ka rin maghihirap. Amen. 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 Wala kausap. Amen. Sabi ng mundo, there is not enough. Totoo naman eh. Sabi nga ng mga alagad, naku, nakalimutan natin. Naku, wala tayong nadala. Ako, naiwan natin. Pero ano sabi ng Diyos? Gusto niyo malaman? Amen. Gusto niyo malaman? Amen. Ito sabi ng mundo, there is not enough. Hindi sobra. Ay, hindi sakto, kulang. Hindi sapat. Pero anong sabi ng Diyos? Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 19, tandaan natin, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Yan ang sabi ng Diyos. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon. Kung ang sabi ng mundo, kulang, hindi sapat, tapos, may naiwanan, may nakalimutan. So umagang ito, may magandang balita ang Panginoon. Amen? Anong sabi ng Panginoon? And my God shall supply, meet all your needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. Magagawa ng Diyos na pasaganain ka. Magagawa ng Diyos na pagpalain ka. Magagawa ng Diyos na pagalingin ka. Higit ang biyaya ng Panginoon. Amen? Grabe. Kung sa mundo may kakulangan, sa Diyos wala. Ang tanong, nananampalataya ka ba o magtitiwala ka? Tiwala. And my God, sabi nyo nga, danin nyo nga, sino may mga problema ngayon? Amen. Ako
Ako lang talaga. Amen. Wala kayong problema, ako lang talaga. Ang babait nyo. Okay, ulitin ko. Gamitin nyo nga ito bilang confirmation sa problema mo ngayon. Meron kang trial ngayon, may pinagdadaanan ka ngayon, may pagsubok ka ngayon. Pwede ba, sabihin mo to ng malumanay sa sarili mo. And my God will supply all, and my God will meet all my needs according to His riches in His glory in Christ Jesus. Sa Tagalog, kayang ibigay ng Diyos lahat ng kailangan mo ngayon. Amen. Nangangailangan ka ng peace, kayang isupply ng Diyos yan. Amen. Nangangailangan ka ng healing sa pamilya mo o maging sa sarili mo, kayang isupply ng Diyos yan. Ano yung needs mo ngayon? Ano yung very needs today? God will supply. God will meet all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. Grabe. Grabe si Lord. Nung ginagawa ko itong kagabi, naniniwala ako sa Panginoon na anumang needs mo, anumang kulang mo, kahit sabihin ng mundo hindi sapat, yung sweldo mo hindi sapat, yung overtime kulang, yung dagdag sweldo ng gobyerno hindi yan sasapat, pero sabihin mo sa sarili mo, kung hindi kaya ng gobyerno, hindi kaya ng tatay mo, hindi kaya ng sweldo mo, kaya yan ng Diyos ko. Amen? Amen? Yan na ba ang mga palakpak na nagtitiwala? Alam mo po, dito ako na-amaze. Nung isinulat ito ni Pablo, nasa kulungan siya. Nakakulong si Pablo. At bukas papatayin na siya. Pero sabi ni Pablo, and my God will meet all your needs. Magagawa ng Diyos ipagpalain ka. Magagawa ng Diyos pasaganahin ka. Kayang tingnan ng Lord, kayang supplyan ng Lord ano mang kailangan mo ngayon. Alam niyo po ba yung kanyang basihan ng yaman? Pansinin niyo, and my God will meet all your needs. Ano yung naging standard niya? Si Jesus. Amen. So, ang tanong lang ako gabi, bakit si Jesus yung ginawa niyang standard? Tatanong niyo na ba to? Bakit si Jesus ang ginawa niyang standard para ibigay yung needs mo? Hello? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Tingin muna kayo sa akin. Ang tanong, pansinin niyo, sabi ni Pablo, my God will meet all. Hindi sinabing few, hindi sinabing kaunti, hindi sinabing some. Ang sabi niya, and my God will meet all your needs according to, riches of His glory in Christ Jesus. So bakit naging standard niya si Jesus? Remember, sinabi po ng Bible, hindi ko lang nailagay. Ang sabi ng Bible, si Jesus ang panganay sa lahat. At walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Amen? Amen po ba doon? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ibig sabihin kung si Jesus ang creator ng everything, kaya nga kaya niyang ibigay lahat ng needs mo sapagkat siya ang gumawa ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Siya yung standard ng Lord, siya yung channel ng Panginoon sa access ng Diyos para makuha mo yung kailangan mo. At sinulat ni Pablo yan, nasa gitna siya ng kulungan. This is not a promise to give you everything you want, but everything you truly needed. Hindi naman niya pinangako lahat ibibigay sa'yo. Kundi ang ibibigay niya yung totoong kailangan mo. Amen. 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 Kailangan mo ba ng physical healing? Wala. Kailangan nyo ng physical healing? Yes. Kailangan nyo ng emotional healing? Yes. Spiritual healing? Kailangan nyo? Yes. Pero anong bagay doon? Kailangan niya may purpose. Amen. Ulitin ko. Himbayin natin to para maunawaan natin.
Kapag may purpose si Lord sa'yo at may sakit ka, kayang ibigay ng Diyos yung kailangan mong kagalingan. Bakit? Kasi kung gagaling ka at matutupad yung purpose niya, gagaling ka. Amen. Pero kung wala matutupad sa purpose niya, at kahit pagalingin ka at wala namang pong plano doon, hindi ka gagaling. O kung gumaling ka man, hindi magiging fulfillment yung purpose. Naunawa natin? May kausap ako. Ulitin ko ha. But everything you need, truly need, sabi doon. Physical, emotional, spiritual. And for your purpose. Kaya kang pagalingin ng Lord kung yan ay bagi-in line sa purpose niya. Kaya kang pagpalain ng Lord kung yan ay mag-in line sa purpose niya. Kaya nga kapag binibless ka ng Lord, dapat yung blessings na yon mag-i-in line sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kaya nga kayang ibigay ng Diyos yung needs mo, kung yan nakikita ng Panginoon na makakatulong sa purpose niya, pagpapalain ka niya. Amen. Hello? Amen. Sabi nung isa, Lord, bakit hindi mo pa ako bigyan ng asawa? Tama, nagpipray siya ng magkaroon ng asawa. Ang tanong, yan bang hinihingi mo sa Panginoon, ibibigay ba niya? Depende. Kung yun ay mag-i-in line sa purpose ng Lord. Tama. Amen. Kung nag-pray ka sa Lord na gusto mo na mag-asawa, itanong grade 2 ka pa lang. Diba? Hindi yan mag-i-in line sa purpose ng Lord. Bata ka pa. Nag-aaral ka pa lang. So hindi yun in line sa purpose ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi lahat ng bagay ibibigay ng Diyos. Ibibigay yan ng Diyos kung yan ay mag-a-action sa purpose niya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pangalawa, sabi dito, it means sufficiency, not excess. Yung sakto, yung kailangan mo lang, hindi sobra. God gave exactly what is required when it is needed, so you lack nothing essential. Ibibigay niya yung tama lang sa'yo, Tama. hindi yung sobra. Kasi pag sobra, masama. Amen? Amen. Pag sobra, masama. Pangatlo, riches of glory. God's infinite natures, not money or wealth. His supply never run out. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po siya pera o hindi po siya kayamanan. Hindi po siya hinihingi bilang isang pera o bilang kayamanan. Kundi hinihingi mo siya doon sa saktong kailangan na meron ka. Pangatlo, in Christ Jesus, this is the only channel all provisions flow through Jesus because we are united to Him. We have fully access to God's storehouse. Kapag tinanggap mo si Jesus at naranasan mo si Jesus, yung langit mararanasan mo rin. Amen. Yung kingdom ng Diyos mararanasan mo rin. Yun ang hindi naintindihan ng mga apostol. Tama? Tama. Nag-alala sila doon sa naiwan na 7 basket. Pero hindi nila alam yung Diyos na kasama nila, yun yung nagpakain ng 7,000. Amen? Amen. Minsan ganun tayo, nakapokus tayo sa anong laman ng meron tayo, nakakalimutan natin na may Diyos ka na nagpapala sa iyo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Minsan nakapokus ka dun sa resources, nakalimutan mo yung source. Pero mo kasama mo si Jesus. Nag-alala ka sa 7 basket na naiwan. Amen? Amen. Pero dito, pansinin mo, kapag nasa iyo si Jesus, yung 7 basket yun, kulang, sobray kulang sa iyo. Kasi masigit sa 7 basket ang ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Pang-5, it is rooted in faithfulness. Paul wrote this while in prison, proving God's provide in even the hard times. Na kahit siya po ay nakakulong, naniniwala siya na magpo-provide ng Panginoon. Na magbibigay ang Diyos. Na magbibless ang Panginoon. May problema kasi ang church noong time na yun. Wala si Pablo para tulungan ng simbahan. Hindi ko may problema kasi ang Ephesus noon. Sabi niya, Ephesus Corinthians, sabi niya may problema ang church na to, kailangan matulungan. Kaso wala si Pablo para matulungan sila, nakakulong sila. Pero sabi niya, and my God shall supply all your needs. Yung kulang ng church, kayang isupply ng Panginoon. Kahit wala si Pablo sa loob ng church,
kayang pagpalain ng Diyos ang simbahan niya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi dito, scarcity is not God's law. Hindi patas ng Diyos yan. Sabi nga, it is shadow cast by fear. Yan ay takot na kinakalat. Tama? Yung kakahirapan ay takot na kinakalat ng kinakalat ng takot. Sabi po ng Matthew 6:9-12. Hindi ba niyo naunawaan hanggang ngayon? Nakalimutan niyo ba ninyo ng 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000 tao? Ilang kain na tinapay ang lumabis? Ilang kain na tinapay ang lumabis? Verse 10. Gayon din, 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kain ang tinapay ang lumabis. Grabe. May lagay na ako ng example dyan. Ilang beses nagpakain si Jesus? Ilan? 2. 2 beses po siya nagpakain ng tinapay at ng isda. Basahin natin Ano yung espeto? Yung lugar, una sa Matthew chapter 14. Pagkasunod ng lugar Matthew chapter 14, 30-21. Teritoryo ng alin? Mga Hudyo. Yung pinakain niya ng 5,000, lahat po yun mga Hudyo. Jews. Wala po yun hindi Hudyo kasi nasa teritoryo siya ng alin? Hudyo. 5,000 ang kumain, isang araw nilang kasama ang Panginoon. Tapos merong 5 tinapay at 2 isda. Ngayon, nakaipon sila ng alin? 12 basket. Grabe, no? Sa 5,000, nakaipon sila ng 12 basket. Ngayon, ito ay pagmamahal ng Diyos saan? Sa Israel. Pinakita ng Panginoon. Bakit 12? Pansinin niyo bakit 12? Sa Israel, ilang tribo? 12 tribes. Pinakita ng Panginoon gaano niya kamahal ang 12 tribes sa Israel. Tama? Pansinin niyo lang 5 tinapay, 2 isda, 12 tribes ang pinakain na 12 na basket. Representing yan ng 12 tribo ng Israel. Ngayon, tumalon tayo sa verse 15, kanina 14. Magdalawang magkasunod. Matthew 15:29-38. Ang teritoryo ng alin? Mga hindi. 4,000, correct ko lang po 4,000 yung alin? Bilang ng lalaki. 3 araw naman yung kasama to. Hindi po to Hudyo, mga hintin po ito. 7 tinapay at ilang isda. 7 lalagyan ang napuno. Grabe siguro. 2 magkasunod yun. Ang pagmamahal ng Panginoon saan? Sa ibang bansa. Kanina, pinakita niya yung pagmamahal niya doon sa 12 tribes sa mga Hudyo. Ngayon, sumunod na pinakain niya yung hindi naman katribo. Labas sa tribo ng Panginoon sa 12 tribes, mga hintil na pinakain ng Lord. Ito matindi, 3 araw niyang kasama ito. Ano ibig sabihin ng 7 sa Bible? Perfect. Tama? Ang ibig sabihin ng 7 ay perfect. Ang ibig sabihin ng perfect, nilinis, inayos. Itong mga hintil ay inayos ng Panginoon. Dito pala makikita mo yung foreshadow ng Lord na mayroon pagmamahal ng Panginoon sa mga Hudyo at mayroon din siyang pagmamahal saan? Sa mga hintil. At mahal din tayo ng Panginoon. Amen? Hindi lang Israel ang mahal ng Diyos, ikaw din ay mahal ng Panginoon. Palapakan natin ang Lord. At ang Diyos palaging may daang tinapay sa iyo. Ulitin ko ang Diyos, sabi mo nga, ang Diyos ay may nakalaan na tinapay sa akin. May nakalaan. Magtiwala ka lang, palaging may nakaserve na mainit na tinapay ang Diyos sa atin. Pansinin natin pansinin mo dito, magkasunod na event, nagpakain ng Diyos, yung mga alagad na takot. Kasi naiwan yung tinapay. Kung ang Diyos kayang pansinin nyo dito, sabi niya, nakalimutan na ba ninyo ang 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000 tao? Ilang kain ang tinapay ang lumabis? Verse 10. Gayon din ang 7 tinapay na para sa 4,000. Ilang kain tinapay ang lumabis? Pansinin mo, grabe siguro. Pinapaalala ng Panginoon, nag-aalala kayo sa 7 basket na naiwan nyo? Nakalimutan nyo, ako lang naman ang nagpakain sa mga tao na yon. Amen? Gaano kaliit ang inyong pananampalataya? Ito. Kaya kung may kapitbahay kang pinagpapala ng Diyos, huwag kang mainip. Kung yung pinagpapala ng Diyos, kung yun nakapag-aral yung bang anak sa magandang school, kaya mo rin yan. Amen? Kasi yung Diyos mo, hindi ka pababayaan.
Amen? Alalahanin mo. Sa'yo natin, wala. The failure to remember God's word is the root of faith. Pag nakalimutan mo ang ginawa ng Diyos, diyan nagsisimula yung pawalan ng pananampalataya. Pili mo, kasama nila ang Panginoon. Nakalimutan nila yung magkasunod na event. Tama? Nauna po natin. Amen. Nung ginagawa ko ito na, sabi ko, grabe si Lord. Oh. Grabe itong mga alagad na to. Dalawang magkasunod, pinakain ng dami, napagod pa nga sila nun. Yung pag-iipon nga lang ng pagkain sa basket, makakapagod na yun eh. Hindi ba nila nakita yung ginawa ng Lord? Tapos yung nakalimutan nila yung pitong tinapay, nag-worried sila. Kaya sabi ng Lord, grabe kayo. Yung the failure to remember God's word is the root of faithlessness. Ano ba yung common denominator? Hanapin natin yung common denominator. Yung miracle start with kaunting isda at kaunting tinapay. Tama. Ano yung common denominator sa dalawang pinakain ng Panginoon? Di ba sa tibang tinapay at isda? Tama? Marami ba yung isda? Kaunti lang. Marami ba yung tinapay? Kaunti lang. Pero anong common denominator? Kayang gumawa ng Diyos ng himala kahit sa kaunting bagay. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Yun ang common denominator. Kung ang Diyos na gumawa ng himala sa bayan niya, kaya rin gumawa ng Diyos sa bayan mo. Kaya rin gumawa ng Diyos sa buhay mo. Remember, ang kakaunti sa kamay ni Jesus ay nagiging sapat. Sabi nyo nga, ang kaunting bagay sa kamay ni Jesus ay nagiging sapat. Ang problema ay hindi ang kakulangan, diba? Kundi ang hindi pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Tama? Patatapos na ako. Huwag kalimutan ang mga nagawa ng Diyos sa buhay mo. Tama? Huwag mong kalimutan. Ito yung papaiwan ka pa. Sinabi ko, take away, hindi papaiwan ko sa inyo. Huwag mong kalilimutan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay. Na kahit may pinagdadaanan ka ngayon, nagsasuffer ka ngayon, nahihirapan ka ngayon, sa tingin mo hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, huwag mo pa rin kalimutan yung ginagawa ng Diyos sa buhay. Kasi pag nalimutan mo, doon nagsisimula yung kawalan ng pananampalataya. Doon ka nagsisimula magkaroon ng pagdududa sa sarili mo. And may suggest, and may payo ko sa lahat, huwag mo kalimutan. Sabi ni Jesus, naalala niyo ba kung paano ako nagpakain ng 5,000, kung paano ako nagpakain ng 7,000. Lahat yun walang nagutom. Lahat yun sobra. Lahat yun walang kinapos. Tapos nakakalimutan nyo yung tinapay, nag-aalala kayo. Kasama nyo yung Diyos na gumawa ng the same miracle. Nagpakain, nag-abandon, nag-bless. Sa umagang ito, this is my challenge. Do not forget the works of God in your life. Amen. Huwag nyo kalimutan. Kasi pag nalimutan mo yun, may hirapan ka ng manampalataya. Palagi nyo lang tatandaan na may ginagawa ang Diyos. Sabi po ng John 5:17, ako at ang aking Ama ay patuloy na gumagawa. Amen. So, ibig sabihin, hindi patapos sa Diyos. Amen. Sa iyo at sa akin. Our God is continue working in the midst of us. He continue bless you. He continue prosper you. Kahit ilang beses ka sinisira ni Satanas. Kahit ilang beses ka winawasak ni Satanas. Ang Diablo. Ang Diyos patuloy ka pa rin inaayos. Kasi nagtatrabaho ang Diyos sa iyo. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo manalangin sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah.
Isipin natin sa oras na ito. Ano ba yung mga malaking pinagdadaanan mo ngayon? Ng pamilya mo? Sa tingin mo ba, kakayanin pa ba ng parents mo na pag-aralin ka? Sa tingin mo ba, may magagawa pa ba? Ang nangyayari sa buhay mo, yung sitwasyon, kaya pa ba ng Diyos? Kaya pa ba ng sahod mo yung araw-araw na gastusin? Patuloy ka pa ba magtitiwala sa Panginoon? Sa Kanyang ginagawa sa iyong buhay. Hallelujah, Jesus, Lord. We worship you. Sige po tayo po ay manalangin. Father God, salamat po. Sa iyo po kapulihan, sa iyo po ang kabanalan, sa iyo po kadakilaan. Tulungan mo kami na huwag makalimutan yung mga bagay na ginagawa mo sa amin. Jesus Lord, sa dami ng problema na hinaharap namin, nakakalimot po kami na may Diyos pala nagtatrabaho sa gitna namin. Patuloy mo po kami, Panginoon, na turuan ng manampalataya at magtiwala sa iyo. Sa kabila ng mga pagsubok, problema sa aming buhay. Tinataas ka namin, O Diyos, ang dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong biyaya at pagpapala. Palain mo po ang aking mga kapatid. Palain mo po ang iyong mga lingkod na patuloy mo silang samahan. Ano mo po yung request at dalangin po nila ay mangyari ayon sa iyong kalooban ng katulad. Tinataas po namin ito sa matamis ng pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, dadami po tayo sa ating pagkakaloob at tayo po taas po natin ang ating mga kaloob at tayo manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na aming narinig, Lord. Salamat sa pananampalatayang iyong ibinigay sa amin at salamat na tulungan mo po kami magtiwala sa iyo. Salamat po, Lord, sa mga kapatid na ito magkakaloob ng kanilang ipatong at ng kanilang handang. Dalangin po, Lord, na tulungan mo po kami magpalain sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Paspasan mo po ang kanilang mga kaloob at times. Lord, dalangin po, Lord, na magpalain mo po ang gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga negosyo at trabaho. Salamat po, Lord, sa gagawin mong himala sa bawat isa. Magpalain mo rin po ang aming maliligaw. Dalangin po, Lord, na patuloy na tayo sa galalan mo ng sipahan ito. Paspasan mo po ang bawat isa. Pinupuli ka namin at pinasasalamatan sa dakilang mga pangyari ang pangalan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Simula, oh, oh, oh.
para sa aming bulit. Ang kaya ko gawin, ang kaya ko gawin. Sa araw na to, may panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas na harap ng bukas. Kabutihan mo pang hahawakan mo, may panibagong simula. Hallelujah. Praise God. At sige po, bilang po tayo po ay maghahatin by group. So yung group 1 dito, ang group 2 dito, group 3, tas group 4. Ayan. Okay, so sige, pwede na po tawagin niyo po yung mga groups ninyo. Grupo-grupo. Group 1 dito, and group 2 dito. Okay, group 3 doon, and group 4 doon. So, punta po tayo. Tinanggal mo ba? Meron pa tayo dun eh. Sa hardin. Okay, group 1. Diyan na po kayo ni Sir Wayne natin. Nanay ko. Okay. Okay, group 1. Group 1. Group 2. Group 3. May oras pa tayo. And group 4. Doon. Ayan. Pinakadulo. Okay, group 1. Okay, yung huddle time. Ayan. So yung topic po natin ngayon na pag-uusapan, discussion group. Ano-ano ang mga bagay na hindi mo malilimutan na ginawa ng Diyos sa buhay mo o sa pamilya mo. So, siguro gamitin natin to bilang inspirasyon. So, ano-ano ang mga bagay na hindi mo malilimutan na ginawa ng Diyos sa buhay mo o sa pamilya mo. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4. Salamat po. Ayan. So, pray muna tayo na bago tayo mag-start. Father God, salamat po sa oras na ito. Kami po ay dumadalangin at nananampalataya sa iyo. Sa onting oras, Lord, alam ko meron ka pang revelation sa ibibigay. Higit pa doon sa napakinggan namin, meron ka pang i-continuous na revelation sa amin. Gamit ang mga kapatid ko ito. Salamat po, Lord God. Bibigyan mo kami ng fresh anointing and revelations. In Jesus' name, we pray. Amen. Sige po, start na po tayo.